You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Our scripture reading this morning is found in the book of Matthew chapter 6, and we'll be reading verses 9 through 21, and I believe it's found in page 473 of your Bibles. I'll give you a few seconds to turn to Matthew 6, verses 19 through 21. All right, if you're ready. Do not lay up for yourselves treasure on earth where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. This is the word of the Lord for the people of the Lord. May God bless His word. Let's pray. Panginoon, ito po ang mga salitang nagbibigay buhay sa amin dahil sila'y pawang katotohanan at naway tanggapin po namin sila bilang mga salitang nagbibigay ng katotohanan at buhay. Salamat po, Panginoon. We give back all the glory to you in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. We are still in our brand new or relatively brand new series entitled 100%, and today will be on our second week. But before that, gusto ko pong umpisahan yung ating pong pag-uusapan sa umagang ito sa pamamagitan po ng riddle. Sino po ang mahilig sa riddles? Tagalog po, bugtong. Ako lang siguro ang mahilig. So ito po yung bugtong, no? Siguro hindi po natin sasagutin, pero kung gusto niyo sagutin, siguro sa isip niyo lang, pero mamaya before we end, bibigay ko rin yung sagot. So, ito po yung bugtong. Punuin mo ang iyong bag sa pagbuhos at lalo pa itong mapupuno kapag inubos. Original po yung bugtong na yan. Inspired by someone. So again, park that idea. Dahil may kinalaman po yung sagot niyan sa ating pong pag-uusapan sa umagang ito. So I posted that in my Facebook page and there were a lot of replies already. At marami rin pong nakakuha ng tamang sagot doon. Pero wag po kayong pumunta ngayon sa Facebook para siya sa atin o tignan kung ano yung mga sagot nila. No? Yung ating pong binasa, yung text na yon, most probably some of you are familiar with it. Because it talks about wealth, kayamanan, treasures, no? It's part of the teaching of Jesus known as the Sermon on the Mount. Yung pong Sermon on the Mount, ito po yung pinakamalaking koleksyon o pinag-ipon-ipon na turo po ng ating Panginoong Jesus. At yung pong kanyang Sermon on the Mount is part of His teaching in which He was already proclaiming the kingdom of the Lord. Sabi niya, paulit-ulit niya sinasabi, the kingdom of the Lord is at hand. Pero bagamat sinasabi niya yung kingdom of the Lord is already here, pero nandun pa sa hinaharap yon. Pero itong mga teachings na to that He gave during the Sermon of the Mount are mga guidelines po, pamamaraan ng ating pong pamumuhay bilang mga Kristiyano o yung kanyang audience during that time, yung kanyang mga followers. At pag sinunod po nila itong mga guidelines na to, o mga teachings na to, para na rin po nilang nararanasan ang kaharian po ng Panginoon dito sa lupa. Habang inaantay po yung kaganapan, o yung 100% fruition nung kaharian ng Panginoon na yun na nasa panghinaharap pa. In other words, what Jesus was telling the listeners in the Sermon on the Mount, and in the same way, tayo rin po na nakakabasa ng mga teachings na to in the Sermon on the Mount. The Sermon on the Mount is where Jesus is inviting His followers into what He calls a greater righteousness, a vision for living in right relationship with God and others. Now take note, no, yung pong mga teachings niya doon sa Sermon on the Mount, ito rin yung pamamaraan ng ating pong pamumuhay with regards to our relationship to God, with regards to our relationships to one another, and also with regards to our relationship with this creation, including yung mga pag-aari po natin. And in some ways, it's related to our theme this year. 2025, no, nung umpisa po ng ating pong bagong taon na 2024 pala, no?
Ano po yung tema natin? Inintroduce po natin yung theme natin for the entire year, which is setting apart or set apart. Natatandaan niyo po ba yun? No? And today, it's no different because this series entitled 100%, because God requires 100% from us. And we heard from last week, nung inopen po ni Pastor Lloyd itong seryeng ito, that God requires 100% of our devotion. And the same way, yung ating pong pag-uusapan sa umagang ito is setting apart our hearts, yung puso po natin, sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Now, this is our finance series. Pag sumapit na po yung mga bare months, o kaya pag nalalapit na po dyan yung Disyembre, kung saan po nakakatanggap na po tayo ng ating pong mga bonuses, pati yung mga 13th month pay, no, ini-introduce na po ng Victory or natin, no, yung katuruan with regards to our finances. Now, let me just explain that a little further bago po tayo mag-react, lalong-lalo na po yung mga bago rito. At baka sabihin, sinasabi ko na nga ba pagdating sa church, pera-pera lang yan. May nakarinig na po ba tayong gano'n? Now, God, let me just qualify, God does not want your money. And much more, Victory does not want your money. Ang kailangan po ng Panginoon ay ang ating pong puso. So, when it comes to our relationship with our wealth, sa ating pong mga possessions and how we relate to those, it says about yung mga bagay na pagpapahalaga po natin sa ating pong buhay. So in other words, this series, 100%, and as we talk about our topic this morning, setting apart yung ating pong mga puso pagdating po sa ating giving, ay matututunan po natin yung tinuturo po ng ating pong Panginoon, especially with regards to the verses na binasa po natin. So, in other words, no, ito pong Sermon in the Mount, no, inumpisan po ni Jesus sa pagtuturo niya sa relasyon sa ating Panginoon. And then, sinundan niya po yung pagtuturo sa relasyon natin sa isa't isa. And by the time na yung third part nitong kanyang Sermon on the Mount, ay tinuturo niya sa atin dito yung how we relate, no? How we relate to our money and possessions. And how we do that, no, tells the truth about what we really value and believe. Kung paano po natin tinitignan, ginagamit, o kaya pinoproduce yung ating pong kayamanan, hindi lamang po pera ang pinag-uusapan dito, and hopefully, maunawaan po natin yan when Jesus talks about our wealth or even treasures. Nabasa natin kanina, no, treasures. He just doesn't mean about, or he was not only pertaining about our money, but he is pertaining to our hearts and how we relate to our possessions and our wealth or things na pinapahalagahan po natin sa ating pong buhay. Pwede pong ang isang bagay mahalaga sa akin, pero sa akin naman pong neighbor, baka that is trash. So in other words, it's not only about the value that we put in money, but the value that we put in things or even in our possessions. In other words, no, si Jesus dito, more directly, ang tinatanong niya ito, how we relate, o ang sinasabi niya, dun sa mga katuroan, pagdating po dun sa ating mga wealth, possessions, and ano yung tinetreasure natin, how we relate to money is one of the most truest indicators of how much we or you love God. In other words, kung paano mo tinitignan, paano mo ginagamit yan, paano mo ito pinamimigay, o paano mo ito tinuturing, is the truest indicator kung mahal mo o yung pagmamahal mo sa ating Panginoon. Sinabi nga ng verse, di po ba, we cannot serve both God and money. Pero hindi naman niya po sinasabi na masama po yung pera, no? A more accurate translation of that verse is we cannot serve both God and mammon. Yung mammon po kasi, ito po yung Diyos-Diyosan ng mga pagans, no? They also worship the God of wealth. At ang pangalan po ng God of wealth is mammon. In other words, we cannot serve both God and another God. You either, sabi niya, love the other one and hate the other one. And in fact, Jesus is kind of indicating here na yung pong pananalapi o kaya yung pera o kaya yung wealth
o yung ating mga binibigyang pagpapahalaga, yung tinetreasure natin, yan po yung pinakamalaking potensyal para umagaw po sa pagmamahal o devotion natin sa ating pong Panginoon. And more often than not, Jesus, among the many teachings of Jesus, more than love, salvation, and faithfulness and righteousness, ang tinuro po ni Jesus kadalasan ay tungkol sa pera o kaya tungkol po sa ating kayamanan. And that is because money or wealth or possessions have the greatest potential na umagaw sa ating devotion sa Kanya. And yung some Bible scholars even say, no, 1/3 of the teachings of Jesus were focused on possessions and wealth. I believe siguro 1/4, no? Pero who am I to rebut what the scholars say? So in other words, tayo po, pinag-uusapan lamang po natin ang finances once a year. In other words, one month in every 12 months. Pero kung susundin po natin yung outline ni Jesus, kung gaano kadalas yung kanyang mga topics na tinuturo, dapat every third week ay pinag-uusapan po natin ang pananalapi. So, umpisahan po natin, no? Yung outline niya. Actually, dun sa Sermon on the Mount, pagdating po sa kayamanan at dun sa kung saan makikita po natin yung text. And if you see your Bibles in chapter 6, from verse 19 up to verse 34 po yan, na kung saan niya po tinutukoy ang wealth or treasures or kayamanan, ay pwede po nating i-divide ito into 3 sections. Yung unang section po, yung ating pong binasa. And it reads like a riddle, para pong bugtong, no? Yung parang yung ating binasa kanina. And it talks about a comparison of laying treasures, not laying treasures on earth, but instead, mas mainam daw pong mag-store up tayo ng treasure sa langit. Tapos yung next session yan, para din bugtong, na sinasabi niya yung atin daw pong mga mata para yung mga lampara. No, para siyang lamp. It is a lamp of our bodies. And it has something to do with, again, our finances. And then actually 4 section pala, no? Yung third section dito, he is talking about serving 2 masters or not serving 2 masters, for you will love the one and hate the other. And finally, yung 4th section dito, no, with regards to his teaching in the Sermon on the Mount, with regards to wealth, ay yung kanyang tinuturo with regards to being anxious, yung pag-aalala, yung pag-worry natin tungkol sa mga bagay-bagay na ating pangangailangan while here on earth. Pero ang ating pong pag-uusapan, bagamat 4 na sections po yan with regards to our money, possessions, and wealth, yung unang section lang po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. At doon po natin makikita yung ating pong binasa. So let's go there, no? Sabi po sa verse 20, the second scripture that we read this morning, sabi niya, lay up for yourselves treasures in heaven. So there's a contrast here. Sinabi niya, wag tayo maglay ng treasure dito sa mundo, kundi maglay tayo ng treasure in heaven. In some translation, ang ginamit na salita sa lay up is store up treasures. In fact, ano kaya itong mga treasures in heaven? Bakit parang ang pinapahiwatig po ng ating Panginoon dito na yung mga treasures o yung pinapahalagahan po natin ay mas enduring kung sa langit daw po natin inimpok. In fact, he goes even one step higher. Hindi lang siya nag-endure kundi panghabang panahon. Kung i-compare natin yung mga pinapahalagahan po natin na iniimbak o iniipon po natin dito sa lupa, ang sinasabi niya, mas mainam daw ay mag-ipon tayo ng ating mga kayamanan dun sa langit. So, ano kaya itong mga treasures na to? Basically, ano po kaya ang ibig sabihin ng treasure? Well, basically, pag inisip po natin in Tagalog, treasures, pwede pong pera, no? Pwedeng kayamanan, wealth, possessions. Pero if you go to the original language, kung yung original na lengguwahe pong isinulat po ang mga scripture na to, treasures basically means stored up things.
In verse 19, he says, "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moths and rats destroy, and where thieves break in and steal." So in other words, ang sinasabi niya rito, itong mga treasures na to, if we go to the original Hebrew language, treasures basically means stored up things. Mga bagay na iniipon o iniimbak. So it does not basically equate or necessarily equate to money or currency. It does not necessarily equate to gold or silver, but it can be anything na iniipon po natin. Which reminds me of a story. Halimbawa po, no? Halimbawa lang, imagine, bigla kang nakatanggap ng text, parang NDRRMC na walang humpay po yung pagtunog. Kasi sobrang importante at sinabing, tagapagmana ka ng malaking kayamanan na iniwan mo ng iyong kamag-anak, no? Na matagal mo nang di naririnig, pero ito, alam mo, mayaman yung kamag-anak mong yun, tapos iniwan ang lahat ng kanyang ari-arian sa'yo. So pinapunta ka doon sa lugar na yun, tapos binuksan yung kanyang mansyon, tapos pumasok ka doon sa bahay, tapos may malaking room doon na hindi binubuksan. Ngayon lang bubuksan dahil doon nakatago yung kayamanan o yung treasure ng iyong kamag-anak na namatay na at iniwan sa iyo. Tapos nung binuksan, punong-puno ng mga basura, no? Kung ma-collection niya lang, kung ano-ano lang. Ine-expect mo siguro ginto yun, maalahas o kaya pera. Pero ang nakita mo, no, puro mga collection lang nung kung ano yung parang hobby niya o whatever. Pero to your uncle or doon sa kamag-anak mo, those are his treasures. Mga mahalaga po yun sa kanya. Pero nung nakita mo, naku, puro basura lang. So one man's treasure can be another man's trash. Alam niyo po yung kasabihan. So treasures basically means stored up things. Anything na iniipon o iniimbak po natin. Now, nung unang panahon, wala naman po silang banking or any storage facilities. So marahil ang mga ginagawa ng mga tao, no, during Jesus' time, ay yung mga bagay na mahalaga po sa kanila ay nilalagay nila yan sa baul. Tapos naguhukay sila at gumagawa pa nga sila ng mga mapa para matandaan nila. Tapos doon nila itatago, no, yung treasure chest. And when I think about treasure chest, ang naiisip po mga pirata, di ba? Yan yung mga naghuhukay ng mga treasures. So wala pang mga modern banking systems during that time. So malamang ganun yung sinasabi. Kaya pala sinasabi rin ng ating scripture, where thieves can steal or moths and rust can eat away. Now, ano po ba yung kinakain ng mga moth? No, gamo-gamo. Di ba mga damit siguro yan, no? Yung mga nakatago sa baol. Hindi ko nga maintindihan paano nakakapasok yung mga gamo-gamo rin eh. Di ba may mga pakpak yun, no? Pero parang sumisingit sila doon sa mga damit tapos kinakain nila yung mga gamo-gamo. So most probably during the time of Jesus, ang kasuotan, no? Pag maganda yung kasuotan mo, ay it symbolizes your status na medyo may kaya ka sa buhay. And I even heard, no, sa aking research, most people do not have many clothing. So ilan lang siguro yung mga damit nila. So kung siguro laging fresh yung damit mo, laging bago, at nakikita ka sa lipunan or in public, at bago na naman yung damit mo, parang it conveys na meron kang kaya sa buhay during that time. Kaya nga yung mga Pharisees, talagang they go to great lengths na talagang nagpapatahi sila ng mga magagarang mga robes. At yung mga robes nila, intricate yung mga patterns at saka yung mga tassel. So, most probably during that time, yung pong kasuotan ng mga tao is a symbol of wealth. Ngayon, ang mga symbol of wealth, kung meron kang Hermes bag siguro dyan, di ba? Na binili sa Divisoria, di ba? O kaya Louis Vuitton, di ba? Louis ba yan? No? Pero hindi naman talaga Louis Vuitton. Pero we feel na parang may kaya ka sa buhay pag ganun yung mga signature na dala mo. No? So during that time, most probably walang banking system, so they just bury it. And pag natuklasan na meron ka palang tinagong yaman, ang gagawin ng mga magnanakaw, hahanapin nila yan sa yung bakuran, or kung nakita nila yung treasure map mo at nanakaw nila yun, no? Susundan lang nila, pwede nila nakawin. So those are the risks during Jesus' time, and those
That's probably what inspired yung kanyang mga pananalita o yung kanyang mga words dito sa ating pinag-uusapan. So going back to our scripture, treasures are stored up things. Pero ano yung mga stored up things na yun? Bakit sinasabi ni Jesus na huwag kang mag-imbak, huwag mong iimbak dito sa lupa, kundi imbak mo sa langit? Ano ba, gaano ba kahalaga yung mga bagay-bagay na pwede mong iimbak? Well, ito pong stored up things na doon, na bagamat pwede maging trash sa iba, pero sa iyo ay merong halaga dahil siguro itong mga bagay na ito, these are things of ultimate value to you. Halimbawa po, no, yung relo na pinamana pa ng kalulalahan mo sa iyong nanay, tapos namana mo. Bagamat walang value yun siguro, pag sinanla mo yun, baka hindi nila tanggapin yun. No? Pero sa'yo, hindi mo pwedeng ibenta yun. No? Kasi meron siyang ultimate value sa'yo, meron siyang sentimental value. Pero sa commercial, no, wala siyang value. Pero sa'yo, it has an ultimate value. Meron siyang value. Something that you love, you put an ultimate value to it. And therefore, sabi niya nga sa 21, verse 21, yung ating pong text, for where your treasure is, your heart will be also. Hindi yung puso mo o yung hindi yung treasure mo ang sumusunod sa yung treasure, kundi yung puso mo ang sumusunod dun sa treasure. Kung ano yung pinapahalagahan mo. No? Yung puso mo ay yun ay susunod dun sa yung pinapahalagahan. Now, wala naman pong masama sa mga bagay-bagay na dinedesire natin, no? Kahit na yung mga Hermes bag o yung collection mo ng bisikleta or kotse or whatever, or even invest in life insurance. At hindi rin naman sinasabi siguro ng Bible na bawal tumaya sa loto. Siguro maasa ka na baka tumama ka. In the same way that the Bible does not forbid yung pag-inom o paninigarilyo. The Bible does not explicitly say that. Pero pag ang mga bagay-bagay na to ay occupies an ultimate value in your heart, then siguro yun yung mga pinagbabawal. Well, hindi naman explicitly sinabi ni Jesus na bawal tumaya, bawal bumili ng Hermes bag, no? Pero ang pinagbabawal niya yung kategorya. Halimbawa, no, kung kaya ka bibili ng Hermes bag, ay dahil naiinggit ka dun sa neighbor mo o yung co-worker mo dahil bago yung kanyang Louis Vuitton. So gusto mong tapatan yon o kaya ma-trump yun. So in other words, hindi naman bawal na bumili ka rin ng Hermes bag. Pero ang pinagbabawal ng ating pong Panginoon ay yung kategorya. Dahil ano yung sinabi niya about covetousness? Do not covet your neighbor's goods. In other words, dahil nainggit ka, then bumili ka nung bagay na yun dahil naiinggit ka doon sa neighbor mo, yun yung pinagbabawal. Kaya siya nagiging masama. Pero kung bumili ka nun dahil can afford ka naman, no, hindi mo nang pinababayaan ang pamilya mo or kumikita ka naman, you're not living beyond your means, then I guess there's nothing wrong with that. In the same way that if you invest in life insurance. Because some time ago, no, I heard even this from a pastor, sabi niya, bawal sa ating mga Kristiyano na bumili ng life insurance. So nung tinanong ko bakit, kasi parang nilalagay mo dun yung tiwala mo. Wala ka bang tiwala sa Diyos? Well, if that's the mentality, then siguro kung meron kang sakit, huwag kang pumunta sa doktor. Pero hindi naman po yun ang pinagbabawal dito. Hindi po masama ang mag-invest or bumili nito or bumili niyan for as long as you are not going beyond your means and it doesn't occupy your devotion pagdating po sa Panginoon. In other words, it's about priorities. Sabi nga ni Tim Keller, an American pastor, idols are not usually bad things. Yung mga idols, they're not usually bad things, but good things turn into ultimate things. Yun daw mga bagay-bagay, no? Normally hindi po yan masama. Tulad ng pera, hindi naman po sinasabi ng ating text or the scripture doesn't say that money is evil. It is the love of money. So in other words, what Tim Keller is saying here is, wala namang masama dyan sa bagay na yan, tulad ng pera, pero pag ito ay naging ultimate thing, ay nagiging idol, at yung idol, yung po yung pumapalit
sa devotion natin sa ating Panginoon. These are things that constitute our most fundamental significance and security, and so functions as gods in our lives. In other words, kung yung buong significance natin o relevance natin o yung purpose natin sa buhay, pag wala yung bagay na yon ay para tayong empty. And therefore, tinitignan po natin o nilalagay po natin yung relevance natin, no? And significance o yung pagka-feeling important ka pag meron ka nung bagay na yon. Then it becomes an ultimate thing. In other words, it becomes an idol. Pumapalit sa ating affections and devotion sa ating pong Panginoon. And that is the danger here. So, sabi sa verse 20, "But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy." So ano ba itong treasure in heaven? At yan po yung ating sasagutin indirectly. In fact, indirectly is because kayo po yung makakasagot, no? Kung ano kaya yung mga treasures na sinasabi ritong iimpok natin o iimbak natin o ipunin natin sa langit. Now before that, again, babalik ako doon sa mga storage, no? Again, it's not just money. It's things, no? So halimbawa, yung meron kang car collection, no? Puro mga super car collection, hindi mo naman pwede deposit yan sa bangko. Some people, meron silang mga collection ng mga kung ano-ano, no? Kung collection yan ng mga baseball cards or mga sombrero or sapatos, no? Like yung mga signature brands o kaya mga limited edition. Saan mo kaya itatago yan? Hindi mo naman maitatago yan sa bangko. In the US, merong mga storage facilities kung saan nagbabayad ka ng monthly fees to store it up. And it reminds me of this program, Storage Wars. Napanood nyo na po ba yan? Storage Wars. Sa US kasi meron yan eh. Hindi ko lang alam dito sa Pilipinas kung meron mga storage facilities kung saan pwede ka mag-store ng mga mahalagang bagay sa'yo na otherwise na malalaki. No? Itong Storage Wars kasi, pag nag-store ka, o nagbabayad ka ng monthly, at pumalya ka ng 3 buwan sa hindi pagbabayad, pwede nang isubasta nung may-ari ng mga storage facility at ino-auction yan. So yung storage war, ganyan din. No? Mayroong mga grupo ng mga taong kasali ron, tapos bubuksan lang yung storage facility nailita na. No? Tapos sisilipin lang nila. Hindi yan bubuksan, no? For a few seconds only. Tapos sasara na yan, tapos pwede ka na mag-bid. So depende kung mahalaga sa iyo yung nasilip mo doon na pwede mong pagkakitaan. Magbibid ka ako, so sino yung highest bidder ay mapapasa kanya yun. Tapos pag binuksan, pwede kang jumakpat, pwede kang hindi jackpot. No? Yung pala, mga basura lang. No? So again, ito yung, this is the idea here, no? Stored up things. It's like storing things that are precious to you, na may value, pero imbis na dito mo ini-store sa lupa, no, doon mo sa langit i-store up. So again, slowly, we'll answer kung ano itong mga bagay-bagay na to, yung mga treasures in heaven. Now, it reminds me of this parable of the shrewd manager. So, bibigyan ko kayong clue kung ano itong mga heavenly treasures na to na dapat natin impok. No? In the parable of the shrewd manager, kung alam niyo yung story, alam niyo ba yung story nito? No? Tusong manager. Now, ito ay nagmamanage ng ari-arian ng kanyang amo, pero nabalitaan ng kanyang amo na nilulustay niya. Most probably, kinukupitan niya, tapos sinusugal niya, whatever. Pero nung nalaman ng kanyang amo na kinukupitan siya, sabi niya, sige, magbalot-balot ka na kasi bukas sisisantiin na kita. Ngayon yung last day mo. So, ang ginawa nitong shrewd manager, tinawag niya lahat yung may utang sa kanyang amo. Tapos, sabi niya, magkano utang mo sa amo ko? 100 na sakong bigas. O sige, gawin mo na lang 50. Yan na lang ang bayaran mo. Tapos, pinatawag niya yung isa, no? Ilan ang utang mong cooking oil sa aking amo? 160. Sige, gawin mo na lang 100. Yan na lang ang bayaran mo. Tapos nung nahalata nung kanyang nung kanyang amo, humanga yung kanyang amo sa kanyang pagkatuso. Hindi naman po dito ine-encourage ng ating Panginoon na maging tuso rin tayo. Pero ang sinasabi niya rito, kaya humanga yung kanyang amo sa kanya, na
sinatabi niya na yung kanyang need for this earthly goods no, ng kanyang amo kasi kinukupitan niya yan. And instead, ininvest niya yung kayamanan na yon para magkaroon siya ng mga kaibigan. Kasi pag nasisante siya, dumating yung panahon na mangangailangan siya, pwede siyang lumapit dito sa mga taong to. Pwede siyang patirahin. So, parang ganun yung heavenly treasures na sinasabi rito. Kanino ba siya nag-invest? Nag-invest siya sa mga relasyon. And this is the moral of the story, and it is Jesus himself who says this. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwelling. Paano niya ginamit yung mga worldly wealth? Ginamit niya yung para magkaroon siya ng mga kaibigan. So para ba yung namimili ng kaibigan? Well, not necessarily. In 1 Corinthians, by the way, parang merong reward system, di ba? Kung paano ka nag-iimbak sa langit, parang meron bang reward na nag-aantay sa atin doon? Well, eto ba yung heavenly treasures? Eto ba yung aking mga mabubuting gawa? Well, in 1 Corinthians chapter 3, verse 14 to 16 or 15, it seems that yun yung kanyang ipinapahiwatig. Dahil sabi po riyan, if the work that anyone has built on the foundation survives, in other words, yung mabubuting gawa po natin, ang tinutukoy na dito, no? If yung ating mabubuting gawa ay nag-survive, he will receive a reward. Because verses before this, pag tayo daw po ay humarap sa ating Panginoon, tetestingin lahat ng ating mabubuting gawa by burning, no? Susunugin daw yan. So whether precious stones yan, or metals, or wood, hay, or paper, and then it says, if anyone's work is burned up, merong mawawala sa kanya. He will suffer loss, though he himself will be saved, but only through fire. In other words, secured po yung ating kaligtasan, pero tetestingin pa rin yung ating mabubuting gawa nung tayo ay na-save. So, pag ito'y hindi nag-survive, then merong mawawala sa atin. So, baka mabawasan yung ating mga reward kung hindi tama yung ating iniimpuklo, no? So again, ano kaya yung pwede nating impuk sa langit at pwede palang mawala? One time, no, when I was preaching about this or sharing or teaching about this, there was one person who asked me, Pastor, so kung ganun po pala, pag akyat ko sa langit, may kanya-kanyang reward tayo rito. So halimbawa po, ngayon, kinuha tayo ni Lord. So depende sa mabubuting gawa natin, iba't iba rin yung ating mga reward. So ang concern, sabi ko, yes, kasi base dito sa scripture, pwede kang mawalan ng reward o kaya mabawasan ng reward. So ang tanong niya, so pwede pala tayong mag-inggitan doon. Sabi niya, may inggit ako sa kanya kasi mas maganda yung reward niya. Well, basically, ang sabi ko sa kanya, hindi mo na mararamdaman yun kasi pag akyat mo sa langit, wala na yung mga negative thoughts or even yung mga sinful thoughts, no? Pero ito lang, no? Well, as I was going through this, posible kaya no, makita ko mas malaki yung mansion ng aking kasama kaysa doon sa mansion ko. Well, if you go to the parable of the laborers, in fact, si Jesus, no, marami po siyang mga parables, mga kwento na meron pong leksyon. At sa mga parables na to, he's as if hinting kung ano po itong mga heavenly treasures na to na pwede nating i-impok. So, doon sa mga naunang parables, as if nagkaroon na tayo ng idea, mga tao pala siguro to, mga buhay-buhay ng mga tao. Now, in the parable of the laborers, because I'm talking about rewards, no? Dito sa parable of the laborers, merong isang may-ari ng vineyard, tapos nag-hire siya ng mga laborers, 9 a.m. in the morning, so pinagtrabaho niya, nagkasundo sila sa presyo, kung magkano yung sweldo. No? Tapos, midday, dahil parang ang dami pang trabaho, nag-hire uli siya, nagkasundo rin sila sa presyo. Tapos 1 hour before closing, nag-hire uli siya para lang matapos. So nung natapos na yung kanilang mga ginagawa, binigay niya na yung mga sweldo ng mga taong to. So kung magkano yung binigay niya doon sa nagtrabahong 8 oras, ganon din yung binigay niyang sweldo doon sa half day, at ganon din yung sweldo binigay niya yung nagtrabaho sa 1 oras lang. Tapos sabi nung boss, parang unfair ka, no? 9 hours, 8 hours ako nagtrabaho, pero yung 1 oras lang, parehas kami ng sweldo. So sabi nung may-ari ng vineyard,
Ano ngayon sa'yo? Hindi ba tayo nagkasundo doon sa presyo na makukuha mo sa tinrabaho mo? So, sinorthan ba kita? Ano ngayon sa'yo kung gusto kong maging generous sa lahat? So, in other words, equating it doon sa reward, and I believe, ito yung sinabi ni R.T. France, a New Testament scholar, the amount of reward does not correspond. Nung pagdating natin sa langit, eto na, binigay niya yung reward, mas malaki sa kanya, maliit sa akin, o whatever. Hindi na tayo maiinggit, no? Kasi sabi ni R.T. France, and he believes this, the amount of reward does not correspond to the visible efforts of what somebody did. If they are a part of a kingdom, we are all going to get way more than we deserve. And that's just the nature of our indiscriminately liberal Father. In other words, no, yung reward na nag-aantay daw po sa atin ay sobrang magarbo yung reward na hindi mo naiisipin na mas konti yung sa'yo at mas marami yung sa Kanya. Sa Tagalog, ganito po, no, ang halaga ng gantimpala ay hindi tumutugma sa nakikitang pagsusumikap ng ginawa ng isang tao. No, when you finally receive your reward, hindi yan tutugma doon sa amount na binigay mo, doon sa works mo, no? Kundi kung sila ay bahagi. No? It is based kung bahagi ka doon sa kaharian ng Diyos. Kaya nga si Jesus dito in the Sermon of the Mount, He is saying, He's preaching about the kingdom of God is already here. At mararanasan niyo yung kaharian ng Diyos kung susundin niyo itong aking mga pangaral. So sabi niya, tayong lahat ay tatanggap ng mas higit pa sa ating nararapat at iyan ang likas na katangian ng isang mapagbigay ng Ama na walang pinipili. In other words, walang favoritism sa ating pong Panginoon and sobra siyang galante at bukas palad, hindi mo naiisipin na mag-compare ka pa ng reward pagdating mo sa langit. So I hope that settles that. No? So again, another hint kung ano itong mga heavenly rewards na to, makikita po natin Jesus and the rich young ruler. You know the story. No, mayamang lalaki, bata, no, sabi niya, ano po kaya ang kulang ko pa? No, lumapit siya kay Jesus, Master, ano pa kaya ang kulang ko para makamit ko ang buhay na walang hanggan? In fact, ang ginamit na salita doon para maging perpekto ako. Buhay na walang hanggan, no? He was talking about him. Parang may kulang pa. Tapos sabi niya, gawin mo lahat ng pinag-uutos ng batas. Nagawa ko na po lahat yan. Meron ka pang isang hindi nagawa. Sabi ni Jesus, no? Ibenta mo ang lahat ng iyong mga possessions. Ibenta mo ng iyong mga treasures. Parang ganun yung sinasabi ni Jesus, although He didn't mention treasure. Ibenta mo ang mga bagay na mahalaga sa'yo at ibigay mo yung pinagbentahan sa mga mahihirap. So that should give us another hint. Yung mga pagbibigay nung pagbebenta ng kanyang yung halaga ng kanyang mga possessions ay ibigay mo sa mga mahirap. Maybe yun yung mga bagay na mga tinuturing o tinutukoy ditong heavenly treasures. And then, alam na natin yung istorya, he left sad dahil hindi niya magawa. Dahil yung kanyang mga possessions ay naging ultimate idol, ultimate things, mga bagay-bagay na mas pinapahalagahan niya kaysa doon sa sumunod doon sa pinapagawa ni Jesus Christ. So again, another hint of what these heavenly treasures are. Another parable that Jesus taught to take us one step closer to what these heavenly treasures are, yung parable of the talents. I hope na nabasa niyo na yung parable of the talents, but just in case di niyo pa nabasa, no? Ito yung isang master, mayaman, tapos maglalakbay siya, mawawala siya for a long time. So, tinawag niya yung kanyang 3 servants, binigyan niya ng pinagtiwala niya certain amounts, mga talents. No? Binigyan siya ng 10, 5, at yung isa naman 2. Tapos nung siya bumalik, nag-accounting siya. So, pinatawag niya isa-isa yun. Now, yung mga binigyan ng 10 at saka yung 5, talagang ininvest nila. Nag-multiply. So, well done, good and faithful servant. Sabi niya, no? Parang, welcome to the joy of my kingdom. No? Parang ganun yung sinabi niya. And then, yung kaisa-isang binigyan niya pinakamaliit, itinago niya, hindi niya ininvest. So, anong ginawa niya? He rebuked him. He chastised him and judged him. Sabi niya, wala kang kwenta. No? Yung pinagtiwala ko sa iyo, hindi mo iningatan, hindi mo ininvest.
What does the parable of the talents pertain to? It pertains to our works. It pertains to yung binigay sa atin, pinagkatiwala sa atin habang nandito po tayo sa lupa. Ito po ba'y ininvest natin sa tamang pamamaraan? Ininvest ba natin ito sa parang nag-impok tayo in heaven, kung saan hindi pwedeng nakawin o kaya kainin ng gamo-gamo o ng kalawang. So again, it talks about proclaiming the word of the Lord, no? Kung paano pinagkatiwala sa atin yung kanyang gospel. It talks about the good news of the gospel. Ginamit ba natin ito to bring people to His saving knowledge? So again, nagiging malinaw na po ang mga heavenly treasures. Yung heavenly treasures pertain to souls, pertain to people. Now, I would end with this shortly, no? Remember in the Garden of Eden, si Adam and Eve. Di po ba may dalawang, if you know the story, may dalawang puno doon eh. Yung dalawang puno ron, yung tree of the knowledge of good and evil, and the other one is the tree of life. Ano sabi ni God kay Adam and Eve? You may eat from every tree except from the tree of the knowledge of good and evil. So meron silang choice. Tama po ba, no? Pero isa lang naman ang pinagbawal sa kanila. Huwag kayong kumain doon sa tree of knowledge. Pero ano ang ginawa ni Adam and Eve? Kumain pa rin sila doon sa pinagbabawal. Tapos meron pang bumubulong na sawa o ahas doon. Sabi, ito, may pinagkakait sa inyo ni God. Ang knowledge. So, ayaw niya kayong maging matalino o makadiscern ng tama at mali. Pero, kung gusto niyo maging kapantay ni God, dito kayo kumain. No? Meron pang nag-tempt sa kanila. So, ano yung nakita nilang mas katakam-takam o mas attractive? Yung tree of the knowledge of good and evil kaysa dun sa tree of life. Could it be na ganun po ang tingin natin sa ating mga earthly treasures? Na mas nakikita natin katakam-takam ang Hermes bag. Mas katakam-takam yung Lamborghini. Mas katakam-takam yung posisyon. Mas katakam-takam yung aking relasyon, yung aking bank account. So, therefore, ito ang pipiliin ko. It's a good analogy, isn't it? No? Nandun na sila sa Garden of Eden. They have the tree of life. They're already alive, siguro, no? Ba't pa natin kailangan yan? Mas kailangan natin to. Magkaroon tayo ng, pero alam niyo po ba, no? Yung tree of the knowledge of good and evil, it's temporary. It doesn't last. Pero itong tree of life, it should have given them eternal life. They rejected it. Could it be that we are choosing the tree of the knowledge of good and evil when we put our devotion, our trust, our relevance, and purpose on the things, on the treasures here on earth? Ano ba yung mga bagay-bagay na tinetreasure po natin? For where your treasure is, there your heart will be also. That is why nandiyan po yung warning na yan. Alam niyo po ba yung riddle kanina na I call on the music team? Because I will end momentarily. Sino ang sumagot? Merong sumagot. Sabi niya, galit, pastor, galit. Yung may sumagot dan, butas. Yung iba naman sinagot, timba. Pero may mga sumagot, marami sa inyo, ang sumagot, dito sa riddle na to, punuin mo ang iyong bag sa pagbuhos. Parang counterintuitive, no? Paano mo pupunuin habang binubuhos mo? Mapupuno ba yon habang binubuhos mo? At sabi rito, at lalo pa itong mapupuno kapag inubos mo. Paano siya mapupuno kung inubos mo? How many of you answered generosity? Anyone? Good. Dahil po yun ang generosity. Not just any kind of generosity, but it is generosity towards the kingdom of God. And how are we going to be generous towards the kingdom of God? These are the things na dapat po nating iniimbak sa langit. Those are heavenly treasures. Yan po yung mga kaluluwa. Mga taong hindi nakakakilala sa ating pong Panginoon. Yung iyong kapitbahay o yung iyong kaopisina na malayong-malayo yung loob sa Panginoon, nagkaroon ka ng opportunity na i-share yung gospel,
Did you take it? Did you invest on it? Treasures in heaven, if there's a takeaway, sa atin pong hapon ngayon, no? Or sa tanghali, no? Treasures in heaven is not something you gain by storing it up. It is something you gain when you give it away. Ito yung mga kayamanan na hindi mo nakukuha dahil iniimbak mo, iniipon. No? Yung pong mga kayamanan sa langit, ito yung nage-gain mo. No, you gain credits for it. You will be rewarded for it eventually by the Lord, no? Pag binigay mo to. So ano yung pwede mong ibigay? Yung iyong oras, ang iyong devotion, by reading the Word of God, probably going to church or sharing the gospel, sharing the good news of the gospel to your neighbors, kamag-anak. And I will end with this story. No? Mahilig po akong mag-storytell. Sino yung mahilig na mga stories dito? No? Ito ay nabasa ko lang. Ito ay testimony ng isang pastor. So I was preparing for this and I read his testimony. This is a doll in the 60s. Tatandaan ko yung kapatid kong babae nung kami malilit. Nagkaroon siya ng ganyang parang doll. Yung mga dolls noon nakakatakot ang itsura. Di po ba? No? Malalaki. Wala pang Barbie ata noon o hindi pa uso. No? Pero itong doll na to, ang pangalan daw nito ay Paddy. At ang batang may-ari nito ay ang pangalan ay Jenny. So itong pastor na to, when he was small, he had a sister named Jenny. At itong si Jenny, meron siyang, ito yung paborito niyang manika, no? This is the favorite doll. Lagi niyang kasama ito. Pag kumakain siya, kasama niya lagi si Paddy. Pag namamasyal sila, kasama niya lagi si Paddy. Pag minsan kung nakakalusot, maliligo siya, isasama niya sa paliligo si Paddy. Kahit saan siya pumunta, lagi niyang kasama si Paddy. And it seems na, siyempre, habang lumalaki siya, no? And meron pa nga siyang kwento rito, no? Nagbakasyon sila sa malayo, taga Illinois, USA, no? Nagbakasyon sila sa Canada, and that's something like 1,400 miles away, no? By land lang sila nagpunta sa Canada. Tapos, after 1 week of vacation, bumalik na sila, malapit na sila sa kanilang tinitirhan nung na-realize ni Jenny na nakalimutan niya pala si Paddy dun sa hotel. So anong ginawa? Maybe they're not so smart, pero they're devoted to one another. Alam nila na mahalaga si Paddy kay Jenny. Yung anak nilang, o yung kapatid niyang babae, at saka anak nilang babae. No? So ang ginawa ng pamilyang to, bumalik sila all the way, 1,400 miles to Canada. At doon nakita uli nila si Paddy, no? Parang nililinis na yung kwarto. No? It seems na ito yung moral ng story. No? Sabi niya, merong klase ng pagmamahal that made this doll precious to anybody who loved Jenny. In other words, no, itong si Jenny, lumaki na, nagdalaga na, nagka-boyfriend na nga, tapos nakalimutan niya na si Paddy. Tapos nung tumanda pa, nag-asawa na nga itong si Jenny. So yung nanay niya, no, nung nililigpit niya yung mga bagamit ni Jenny, hindi niya magawang itapon to si Paddy. Actually, luray-luray na nga si Paddy. Hindi niya magawang itapon. Basura lang yun No, pero sabi nung nanay niya, napamahal na rin sa akin tong manikang ito dahil minahal ito ng aking anak. It was so precious. So sabi niya, it seems that there is a kind of love that made the doll precious to anyone who loved Jenny. So most probably, kung nakilala natin si Jenny, makikita rin natin tong doll na to na luray-luray na, baho na siguro. Pero parang gusto mo ring mahalin kasi kung alam mo kung paano minahal ni Jenny nung lumalaki siya, nung bata siya, kung paano niya minahal at pinahalagahan ang doll na to, ay mamahalin mo rin yung doll, di ba? So sabi niya, there is a kind of treasuring that creates value in what is love. No? Kung ano yung tinetreasure natin, pinapahalagahan natin, parang nagkakaroon sila ng value. Like an heirloom, a watch, no? Maybe walang value yan sa pawn shop, pero sa'yo meron siyang value. So nagkakaroon siya ng value dahil minamahal mo yung sinisimbolize. O kaya minamahal mo yung tulad ng isang manika.
So and therefore, my challenge for all of us, and why am I sharing this, ano kaya yung tinetreasure natin? Ano kaya yung tinetreasure natin na nagkikreate tayo ng value, hindi lamang para sa atin, no, kundi pag nakita ng mga kapwa natin na hindi nakakilala sa Panginoon, na makikita nila, mahalaga to sa Kanya. Bakit kaya ito mahalaga? And Jesus, no, in Hebrews chapter 12 verse 2, and I will end with this verse, sabi po dun sa verse, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang nag-aantay sa Kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kaharian o sa Kanyang trono o sa kanan ng trono ng Diyos. So ano kaya itong tumambad o tinitignan o tinignan ni Jesus? Kasi sabi diyan hindi niya ito kinahiya, no? Tiniis niya ang paghihirap sa krus. Ano yung paghihirap doon? Going to the cross in Calvary. Lahat ng pagpaparusa, pagpapahiya ay tiniis niya. Pumunta siya sa Calvary to be crucified on the cross. Hindi siya pinilit, kundi kusa siyang nagpunta ron. In his own volition, tiniis niya lahat yon. Dahil ang iniisip niya ay isang kaligayahan nag-aantay sa Kanya. In fact, yung heavenly treasures, ay hindi lang to mga kayamanan na iniimbak natin doon, kundi may katumbas itong reward. Ano po ba yung reward na yun na nag-aantay sa atin? Kaligayahan. Kaligayahan, eternal bliss, eternal joy, kagalakan, eternal joy ang description po na nag-aantay sa atin. That's our reward. And Jesus here, tiniis niya lahat yan because He was looking at the reward. Ano yung reward? Tignan mo yung katabi mo. Mukha ba reward yan? Yan yung bagay o tao na pinahalagahan ng ating Panginoon. Because, let's face it, until, or if there's one lost soul in this earth, no? Tatangis po ang ating Panginoon. In fact, He wept over Jerusalem nung nakita niya, hindi lahat ito akit sa langit. And whenever He sees someone who is lost, our Lord weeps for that person. And He was looking at the joy na makakasama niya tayong lahat. And that was what made Him go to the cross and endure the pains. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Therefore, let's just commit everything in prayer to the Lord. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin. Sa reminder sa mga bagay-bagay na amin pong pinapahalagahan. Alam namin, Panginoon, that there were times that we have placed so much value and we treasure these things, that we have misplaced our priorities, that these things will not last. Lahat ng mga bagay na ito na nandito sa lupa ay pansamantala lang. Therefore, salamat, Panginoon, sa re-remind niyo sa amin na there are things that will last forever, and those things are things in heaven. And again, we thank you, Lord God, for the message. We give back all the glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's all stand up as we sing a final song of praise. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.